sa gabing ito. Napakapalad po natin ngayon na nandito tayo. Ngayong gabi pong ito, may kapatid po tayong magbabahagi. Tulad po ng tinawag ni Tita Mirna, yun daw pong katukayo niya, Tita Mirna Igna. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Una po sa lahat, papurit pa sa salamat po, walang hanggan. Sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at sa kinalugtang ang aming pong pinakamamahal na Apo Kunching, maraming salamat po. Salamat po at nadagdagan na naman po ang aking edad. Salamat po Ama at naakay po ako sa dambanang ito. Maraming salamat po sa lahat po ng nakamtan ko. Sa sakit na bukol po sa mayoma. Bukol sa tenga. At bato sa abdo po. Lahat po ng karamdaman na tunay nga po na buhay ang Diyos at pinagaling po ako sa dakong ito. Maraming salamat po. Sa pamamagitan po ng kinalugdan ang ating pong pinakamamahal na Apo Kunching. Apo, maraming salamat po. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, at maligayang kaarawan po. Ang susunod pong magbabahagi ay isang alagad. Tinatawagan ko po si Tita Josie Tulpo. Magandang umaga po uli sa inyo sa gabing ito at kumusta po kayo? Ating mga magagandang guro at maraming salamat po at kayo naman po ay faithful na nakakarating sa mga gawain natin pagkatapos. Alam ko po na pagod din kayo maghapon pero pag nagkarating na po kayo rito, alam ko pong nawawala ang pagod mo. At alam nyo po, sa araw po na ito, sa araw po na ito, ang gusto ko munang batiin ang mga nanonood doon. Hi, how are you? And hi to all. And hi pa rin sa mga. And also, ganito po kasi, kaya po ako nagbabahagi. Dahil po, tuwing ganito po na nagdiriwang ng ating pasasalamat, anibersaryo ng pasasalamat. Noong 2007 po, ang una kong nasaksihan o nakasama sa anibersaryo ng pasasalamat. At doon ko po nakita ang isang maraming manifestation po ang ating Panginoon, lalong-lalo po ang ating banal na Espiritu. At tinatawag ko po ang Espiritu atin, sapagkat sa atin at tayo rin ay sa Kanya. Amen po ba yun? So, ang mga panahon po ng 2007 hanggang 2010, marami po akong mga nasaksihan o mga manifestation na nakita. Subalit ang hindi ko po makalimutan ay yung isa pong pagkakataon na may ibinulong po sa aking kaisipan na ang banal na Espiritu ay mapapakita ng kanyang presensya sa pamamagitan ng isang ibon. Yun po ay siyempre hindi ko po mas agad-agad na napapaniwalaan. Subalit ang Espiritu ay siyang nagsasabi ay lahat ay katotohanan. Amen po ba yun? So noon araw po, nagkakaroon po kami pagkatapos ng gawain, ay mayroon po kaming community prayer.
yun po ay amin pasasalamat sa mga nangyari sa buong araw. Pagkatapos po ng community prayers po namin sa araw na yon, mayroon po isang ibon na napakaganda po na hindi namin alam kung saan dako nanggaling. So yun po ay nagpapatutuo muli na ang Diyos ay buhay, ang Espiritu ay buhay. At yun po ang sinabi niya na sa kanyang sa pamagitan ng isang ibon ay ipapakita po niya ang kanyang presensya. So yun po ang patutuo na bawat pong anibersaryo ay mayroon siyang ipinapakita. Lamang po kung minsan hindi natin yon nakikita sapagkat hindi po tayo nakafocus sa kanyang mga ipinadarama at sa kanyang ipinapakita. So, nung last year po, ng 2011 at 2012, tuwing anniversary po, hinihingan po sa mga mensahe ng Espiritu, ay binibigyan po tayo ng pagkakataon na mag-wish. Yun po ay tuwing anniversary. So, nung nakaraan po taon, ang winish ko po ay ipahiram muli ng Ama ang mata na kanyang ipinahiram sa akin. Sapagkat ang sabi po talaga ng doktor ay hindi na po talaga po pwede. Kasi po kung tutuusin po ay patay na ang mata ko. Pero dahil po yun ang winish ko ng anniversary noong 2012, ay pinagkaloob pa rin niya sa akin ang mata na hinihingi ko sa kanya. Amen po ba yun? So itong 2013, ang sabi po ng Espiritu sa katauhan ng atin mahal na Apo, ay magkaroon tayo ng 5 wishes, hindi po ba? At isa sa mga wishes ko po ay naganap na. Sapagkat sa isang eskwelahan, hindi ko po alam sa inyo po, kung elementary, kunya mag-uumpisa sa inyo, kung hindi po doon nag-umpisa yung bata, parang mahihirapan po, di po ba? Kunyari, ang prep, kung hindi nag-prep yung bata, mahihirapan mag-grade 1. Di po ba yun? Kaya ang nangyari po, ang winish ko po doon sa mga 5 wishes na sinabi ng Espiritu ay makapasa ang apo ko sa Ateneo. Sapagkat ang apo ko po ay hindi doon nag-prep sa Ateneo. So sabi po na mukhang mahirap po dahil hindi nga po doon nag-umpisa. So yun po ang winish ko po sa mga 5 na yon. At kaninang umaga po, tumawag po sila Ateneo sa bahay namin. Nakausap po ang aking anak, ang tatay, na sabi po ay pumasa. Kaya sabi ko po, ay patunay na naman na ang Espiritu ay nakinig sa aking mga wishes. At nagpatunay din po na totoo din po ang sabi ng Espiritu na mag-wish kayo ng 5 at bago matapos ang anibersaryo ay makakamit nyo. Basta kayo po ay maniwala, magtiwala, at siyempre po ang pananalig na maganap o makamtan ang wish na yon. So yun po ang aking ibinahagi. Na ako po ay nagpapasalamat at yun po ay katotohanan lamang mga kaganapan sa dakong ito. Wala pong hindi naganap kung ang tao nananampalataya ng totoo at umiiwas sa man pagkakasala, yun po ang pinaka-importante po sa lahat. Kung kaya rin na po natin umiwas sa pagkakasala, iwasan na po natin. Kung ang tayo po ay madalas magalit, kung pwede po ay wag na natin pong ituloy yung galit natin. Kasi kung minsan yung galit po, kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa ating bibig, na kung minsan po ay habang buhay na nasaktan natin yung nakarinig. Iman po ba yun? So, yun po ang isa pa sa factors upang makamit natin ang lahat ng ating minimithi sa Panginoon. Kung iwasan po natin ang lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa Kanya, iwasan po natin.
Kaya bakit pa po tayo naririto kung patuloy pa rin po tayong gumagawa ng ikinalulungkot at ikinalulumbay ng Ama sa langit. Lalong-lalo na po yung ating kinalugdan. Ang ating mahal na Apo Kunsing bilang tao, nalulungkot din po siya kung nababalitaan niya na hindi natin isinasabuhay ang mga naririnig natin mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan niya. Hindi man natin siya naririnig na dumadaing na nalulumbay ang ating mahal na Apo. Subalit nadarama ko po, aywan ko po sa inyo kung nadarama rin po ninyo na pag ang kanyang mga alagad, caps, mga tagasunod, mga pasyente, may nababalitaan siya na hindi maganda. Bilang isang pastol, pag nakakarinig po siya ng mga negatibong ganon, alam ko po, dahil siya ang unang-unang nalulumbay. Amen po ba yun? Bago ang tao. Kaya, sa ating paggawa ng mabuti, napapasaya natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo at ang ating mahal na Apo na siyang gumaganap na bilang kanyang messenger, bilang siya'y pinagkatiwalaan ng ating Panginoon upang lahat ng kaloob o kanyang gustong sabihin sa tao ay manggagaling sa kanya. Kaya po, tulungan din po natin siya na huwag malumbay. Bigyan po natin siya ng lakas upang ipagpatuloy niya ang mga ginagawa niyang pagbigay ng mensahe sa atin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Magandang umaga po ulit sa gabi nito. Maraming salamat po, Tita Jo. Napakaganda po nung binahagi nyo. Ang sabi po niya, kaya po niya nakamtan yung kahilingan niya, isa raw po yung maniwala, higitang magtiwala. Amen po ba? Ang susunod pong magbabahagi ay isa po muling alaga, tinatawagan po si Tita Marie. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Masaya po ba kayong lahat at nakadako na naman kayo sa banal na dambana ng ating Panginoon? Amen. Salamat po. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo mga kapatid, ang kaganapan tuwing darating ang ating anibersaryo ng ating banal na Espiritu, kung kailan niya itinindig ang gawaing ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing. Bilang napag-atasan po kami ni kapatid na Josie na sa tuwin ay namamahala ng mga bulaklak na ginagamit sa ating banal na dambana, hindi lang po sa aming mga sarili o sariling kagustuhan namin binibili ang bawat bulaklak na nais lang naming ilagay sa dambanang ito. Ang totoo po niyan mga kapatid, bago po kami may gawin ng mga bagay na bulaklak na bibilin dito, ang banal na Espiritu po ang nagpapahayag kung ano ang marapat at kung ano ang kulay na gusto niyang ilagay sa kanyang banal na dambana, sapagkat kanya nga po ito, gawain niya po ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nung 10-year anniversary po, bali po ang ibinigay niya sa amin ay kulay white na orchids at with heart na shape and violet po ang nakapasok. Ibig po sabihin noon, sabi po niya, kalinisan at kabanalan ang nais niya sa bawat anak niya na pumaparito. Amen po ba? Yun po ay nakamta natin sa araw-araw na pagmimensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing. Amen po? Noong last year po, ibinigay naman po niya ang purong puti. Kung papansinin po niyo, yung lagi pong narito tuwing anniversary, all white po lahat ng nasa taas. Amen po ba? Sapagkat noong 2010, kabanalan at kalinisan ay nakamta natin. Noong 2000, nung ika-11 anibersaryo po, puting-puti, ibig sabihin po noon, malinis na nating natatanggap ang bawat mensahe na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Amen? Subalit ngayon po, ay kaiba po ang ibinahagi sa amin ng banal na Espiritu na hindi ko po malirip sa aking kaisipan sapagkat po, 7 kulay ang ibinahagi niya sa akin. Sabi ko, bakit kaya 7 kulay? Sabi ko, 7 kulay pa lang ang binibigay niya noon. Tapos sabi ko, hindi ko pa alam kung ano ang pahayag. Subalit kagabi po, nung madaling araw, binigay niya ang kapahayagan sa mga kulay. Ibinigay po niya ang kulay ng bahaghari. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat
sa lumang tipan, di po ba nakikipagniig ang ating Ama sa pamamagitan ng bahaghari? Amen po? Palapakan po natin ang buhay na ito. Sapagkat sa panahon po na 12 taon na ang taong kinalugdan niya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng banal na mensahe sa ating lahat, lagi pong bumababa dito ang ating Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po? Upang ibigay ang marapat na mensahe sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At doon po, sabi ko, Panginoon, ano po bang mga pahayag sa kulay? Ibinigay po niya kung papaano sa taas. Yung una pong layer dito, sinabi po niya ay white. Bakit white? Kasi po, nung nadako dito, tayo sa dakong ito at tinanggap natin ang banal na Espiritu, nilinisan po tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang ikalawang layer po, ibinigay niya sa atin ang kulay yellow. Ano po ibig sabihin ng yellow? Liwanag. Sapagkat tinanggap natin ang banal na Espiritu, nagkaroon tayo ng liwanag na makilala natin ang Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ang ikatlong layer po na ibinigay niya sa akin ay kulay green. Nalinisan na tayo, naliwanagan na tayo. Bakit tayo na parito? Dahil may mga karamdaman tayo. Amen po? Ibinigay na naman ang kagalingan sa bawat isa sa atin. Amen po? Hindi po ba dito natin nararamdaman ang kagalingan sa bawat surelarin na ating nakakamtan sa ating buhay? Yun po, 1, 2, 3, nakakatatlo na tayo. At ang ikaapat po na ibinigay niya uli ay kabanalan. Upang sa nakamtan natin na kagalingan sa dakong ito, patuloy nating hanapin ang kabanalan sa kanyang gawain sa pamamagitan ng taong kinalugdan niya. Amen po? Ano po ang ikalima? Pink po. Ano po ang ibig sabihin ng pink? Pag-ibig. Ibig po sabihin, binigay na sa atin ng ang kalinisan, kaliwanagan, kagalingan, kabanalan, at pag-ibig. Pag may kabanalan tayo, may kasamang pag-ibig yun sapagkat hindi natin mapapadama ang kabanalan natin o tinanggap natin ang Panginoon kung wala tayong pag-ibig na ibibigay sa ating kapwa. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pang-anim po. Ano po yung pang-anim? Nakamtan na natin ng kalinisan, liwanag, kagalingan, at kabanalan, pag-ibig. Ang isinod po niya, blue. Tagumpay na po tayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dahil po nagtagumpay na tayo, ano po ang kasunod niyan? Yung sorpresang ibibigay sa atin ng Panginoon, kulay green, kulay orange po, biyaya po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po lahat ng naniniwala at nananalig sa Panginoon sa pagbabatan nyo dito sa pamamagitan ng lubina ng 9 na araw, lahat po na yun ay kakamtan natin. Yung pinakatagumpay na pinakahuli po, kulay orange, biyaya. Kaya purihin natin at dakilain ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sapagkat sa tuwina sa araw-araw ibinibigay niya ang marapat sa bawat isa sa atin. Amen po? At iyon po ang kulay na ipinahagi sa akin, na iyon po ang masasaksihan nyo sa dambana na ito kung anong magiging magniningning ang kulay na yan. At kung papansinin din po nyo, ang mga kulay na ibinigay sa akin, yun din po ang kulay ng mga uniforme ng alagad. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat po inuugnay-ugnay niya. At ngayon po, napakasurpresa po sa aming mga alagad sapagkat pinahintulutan po ang anibersaryong ito na magputi lahat ang mga alagad. At iyon po ang medyo kinakabahan po ako. Bakit po? Sapagkat pag tinanggap mo na ang kaputian, hindi po ba pag tayo nagsusuot ng damit na puti, nag-iingat tayo sa bawat uupuan natin para hindi ito magkadumi? Amen po ba? Ganon din po sa buhay pananampalataya. Pag tinanggap mo na ang kulay puti, ibig sabihin, pangatawanan mo ito. Hindi pa pwedeng sinusuot mo lang to upang sa panlabas na ipakita mo sa tao. Kung hindi, ipakita mo sa taong sa Diyos na nagbigay sa iyo, na nagtiwala sa iyo, upang isuot mo na ang kaputian na ito. Amen po ba? Na bilang alagad ka o hindi ka man alagad o tigasunod ka man, na tinanggap mo na ang kaputian, marapat na sa tuwi na iisipin mo lagi, isasaalang-alang mo ang nagbigay sa iyo, ang banal na Espiritu na pinagkatiwalaan kang isuot ang kaputian. Sapagkat hindi na pwede yung katulad ng dati na may kulay ang suot mo na basta ka nalang upo ng upo na hindi mo pinapansin kung magkadumi man to dahil hindi ito nakikita. Amen po ba? Subalit pag ang puti ang kulay ng suot nyo, kitang-kita, konting gurlit lang. Amen po ba? Ganon din po sa buhay pananampalataya sa aming mga alagad na
yung mga dati naming buhay na hindi marapat, yung matampuhin, madaingin, silosa, mainggitin, yung hindi mararapat na gawain, marapat po namin itong talikda na sapagkat ito na po ang tinakda ng Panginoon sa kanyang 12 anibersaryo na kami ay maging marapat ng alagad sa kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po maraming salamat sa banal na Espiritu na ibinigay at pinagkaloob sa taong kinalugdan niya ang ating mahal na Apo Kunching upang patuloy tayong gabayan at ibigay ang tamang pananampalataya sa atin upang sa pagdating ng takda tayo rin ang makinabang. Amen po. At dito rin sa dakong ito, dito natin nararanasan o nasasaksihan ang mga bagay na hindi natin naranasan sa dati nating buhay na hindi tayo natutungtong sa dakong ito. Kaya mga kapatid, magpurit magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hinirang niya ang taong kinalugdan niya sa dakong Kandaba na kung saan tinanggap ng buong puso't kaluluwa, hinandog ang sarili upang ipagamit sa Ama ang kanyang sarili upang ipahayag sa lahat ng tao ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Marami pong salamat sa inyo at isang mapagpalang gabi po sa oras na ito. Salamat po. Salamat po, Tita Marie, sa inyong binahagi. Ang tatawagin ko po ulit ay isang alagad. Tinatawagan po si Tita Marisa. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang araw po sa gabing ito, sa inyong lahat. Nakakamiss magbahagi. Ano po? Sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, alam niyo po, ito po yata yung anniversaryo na darating na napaka-relax namin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po relax? Sapagkat kapag binalangkas ng Diyos, ang lahat-lahat, sigurado, wala kang dadalhin sa isip mo, wala kang dadalhin sa puso mo na makabibigat. Kundi ang lahat ay smooth sailing lang po sapagkat ang Diyos ang naghahari. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, sadyang napakabuti ng ating Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, nasabi ko nga sa pag-upo ko, nakakamiss magbahagi. Subalit isa lang po yung nasuri ko. Habang lumuluwa, tumatagal, umuusad ang panahon ng paglilingkod sa dakong ito, unti-unti rin po naming higit na nawawawaan kung bakit kami hinirang ng Diyos, kung bakit kami inakay sa dakong ito, ano ba ang plano niya sa amin, at ano yung plano namin para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita na ang ating Panginoon pala napaka-secretive, napaka-sekreto niya. Hindi niya maaaring gawin na pag-away-awayin ang mga hinirang niya. Bakit po ko po nasabi? Sapagkat kakaiba po ang kaloob sa bawat isa. Amen po ba yun? At ang bawat reward na binibigay ng Diyos, hindi rin pare-parehas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong nais ko pong ituran sa inyo? Sa simpleng paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon, ibang klase po siya mag-surprise. Amen po ba yun? Kaya kung paano binahagi ni kapatid na Marie at ni kapatid na Josie, yung mga kaganapan bago mag-anibersaryo, bawat kulay na binigyan po nila ng meaning, sa akin naman po ang kaukulan na bahagi, parang sa pag-usad ng panahon na 12 taon na po ang mahal na Apo sa paglilingkod, naroon na po lahat ng sangkap na eto na po yung ultimate na kami lahat ay magpuputi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na ang ibig sabihin, sa kaparaanan po ng ating Panginoon, ilang anibersaryo ang lumipas, may mga kulay po yung mga uniforme namin, lalo na yung pambaba. Pagbaba, ano po, yung pambaba. At sa bawat panahon na lumilipas, ngayon ko po nabigyan ng pagninilay ng malalim na bakit kailangan kaputian? Sapagkat yung ibabaw po, natural lang yun na magsuot tayo ng puti. Subalit yung kaputian na walang pinagkaiba, yung kaukulang transformation natin mahal na Apo, nagsutana po siya, at ang loob ay purong puti, eto na dadanasin po namin na magpuputi kami ng pantalon. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po kaya sa paa? Yung part ng paa, sapagkat andito po yung buhay, kung anong pipiliin mo. Hindi maaaring humakbang ang kamay mo, kundi ang hahakbang ay ang paa mo. Kaya sa 200 na ito, ikaw mismo ang pipili kung anong tatahakin mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po nakita na ito na po yung ultimate na kaloob ni God. Magpuputi po kaming lahat. At syempre po, galak sa puso ko, sapagkat ito rin po yung anibersaryo na parang hindi kami mapapagod. Amen po ba yun? So, ibig sabihin,
kung tayo kaming lahat ng mga alagad ay nagmithi na magputi at ang ating Panginoon ay tuwirang ibinigay yung kaukulan na kami magputi, ibig sabihin, iniingatan din kami ng Panginoon na huwag kaming marumihan. Bakit? Sapagkat hindi po kami magsiserve. Boy, bakit? Amen po ba yun? May mga gagamitin pong anghel para po magbigay ng kaukulan para sa mga tao at kami lang po yung aapuhap kung ano dapat nilang gawin. Napakasarap. Kami po yung mga aseret. Amen po ba yun? Kaya ibig sabihin po, sadyang kagalak-galak na sa loob ng 12 taon ng paglilingkod at katapatan ng ating mahal na Apo Kunching, kami lahat ay makatatanggap ng reward sa ating Panginoon. Tayong lahat po, hindi lang po kami, maging kayo po ay makatatanggap ng reward sa ating Panginoon. Sapagkat for the first time po, ma-organize lahat ng gagawin po namin. Na sabi ko nga, ang ating Panginoon, ang 5,000 na pinakain niya, grinupo-grupo niya. Hindi yung sabay-sabay na tumayo para kung saan-saan lang titindig at pipila, kundi inorganize ng ating Panginoon. At sa kaparaanan po ngayon, sa kaputian na isusuot ng mga alagad, doon ko po nakita na gusto nang i-organize ng Panginoon ang aming paglilingkod sa Kanya. Boy, ba, Diyos? Hindi ko ibig sabihin na hindi kami organize, subalit naroon po yung, syempre po, gusto ko lang po ibahagi yung kaukulan na sabi ko nga po, kung atas lang bilang tao, walang tutupad. Na sa tuwin ay sinasambit ng ating mahal na Apo Kunching, na kung tao lang ang mag-aatas, kahit po kaming lahat, hindi kami tutupad. Sapagkat wala kaming magagawa. Amen po ba yun? At doon ko po nakita na salamat sa Ama, sapagkat itinakda po niyang ilahad ito, nasa kaputian na kung paanong pinahintulot na pinatutuon ng 2 kong kapatid. Ngayon ko po napagnilayan, sa totoo lang sa pagluluto ko sa taas, hindi po niya ako pinagagamit ng apron. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang pasubali sa akin ng Ama, kung ikaw ay magkakaroon sa tuwina ng pananggalang, bara-barabay lang gagawin mo sapagkat alam mong hindi ka marurumihan. Amen po ba yun? Subalit kapag wala kang apron at puti ang suot mo, mag-iingat ka na huwag kang matalsikan. Boy, ba, Diyos? Amen po ba yun? At doon ko po nakita, totoo po yun, alam po nila, hindi po ako gumagamit ng apron kapag nagluluto. At sa bawat, noon ko po nakita kung gaano ka-organized ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na ngayon ko po nakita, yun po pala ibig sabihin, na kaya po pala, kapag nakita ko na may talsik isa, hindi na po ako mapalagay niyan. Kapag binigyan po niya ng meaning sa aking damit na may talsik na isa, na hindi ko ginusto, nagpapahayag po siya na, yan ang katotohanan na malinis man ang hangarin mo, kung ang kapwa mo naman ay hindi malinis ang hangarin sa'yo, sadyang bagay ikaw ay maaaring marumihan. Boy, ba, Diyos? Tama po ba yun? Totoo po yun. Kaya, ngayon po, doon ko po nakita ng ating Panginoon, sobrang mahal po kami, sapagkat mahal na mahal po kami ni Apo Kunching, na sa bawat araw, sabi nga, hindi man masalita ang aming mahal na Apo, at hindi man sa tuwin na kami kinakausap, sapagkat pinauna na po yun, pagbatahan nyo ang bawat pahayag ko. At daratalang takda na hindi na ako mangungusap sa inyo gaya nung dati. At naganap po yun. Manaka-naka na lang po siyang nangungusap, subalit, kailanman ay hindi lumisan ng Espiritu para maglakbay sa aming mga tahanan. Boy, ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya alam po niya lahat ng kaganapan. At nung Lunes nga po, sadya pong biglaan, napaka-surpresa po talaga. Gusto ko po ibahagi sa inyo. Nagkaroon po kami ng instant na meeting nung Lunes at sadya pong napakadakila ng ating Ama sapagkat unang araw sinidlan po kami at hinagka ng aming mga noo ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Sadya po nakakaluha sa gala. Siyempre po, kung ang magiging imagination ng isip mo at pagbabalik tanaw mo sa yung diwa, kung paano ka napupuspos mag-isa sa tahanan mo, nakipagnig sa Diyos, yung pa kaya harapan na yung sinasampit ng Panginoon, anak, mahal na mahal kita. Pag hinagkan ka na ni Apo Kunching, ay nako, mahal na mahal mo talaga. Boy, mo ba, Diyos? Totoo po yun, nakakaiyak sa galak. Sapagkat alam mo, hindi gagawin ng isang tao para hagkan ka. Subalit lang dahil ang Diyos nga ang sumasakay Apo Kunching, bawat araw, nung oras ng meeting po namin, lahat po kami hinalikan sa noo. At ang bawat halik may nag-text po sa akin, tinuran, Mother, nakita mo ba ako kung paano akong dinampian sa noo at hinagkan? Sabi ko, oo naman. Iba talaga yung pakiramdam ko. Alam ko hindi si Apo Kunching yung nag-kiss sa akin, sabi po niya. Tinext ko naman. Sabi ko, ikaw naman,
Kung naramdaman mo yun, naramdaman nating lahat yun na hindi siya bilang tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko, kaya nga ako naluha eh. Kasi nung hinalikan ko, inisip ko kaagad, baka mamaya mabaho yung noo ko eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan po kami kasensitive pagdating sa kaukulan na, syempre para sa Diyos, kung magagawa mo nga, the best ang ibigay mo sa Kanya, maging sa katawan mo, ayaw mo na may naaamoy ang Diyos para sa'yo. Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya maaaring sambitin nga ng iba, word yung mga alagad na yan, totoo po yun. Diba? Haling sabihin nila na para kami sa kung saan man, ang mahalaga, masaya po kami. Masaya po tayong lahat. Dahil alam po natin na sa panahon ngayon, sa panahon ng Espiritu Santo, wala na tayong maririnig sa kung saan dako. Oo nga, maraming mga ngaral. Maaari magturan, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Subalit, sa kaukulan na makikinig ka, hindi mo rin alam ang kalaliman nila kung paano silang tumutupad at gumaganap dahil hindi hayagan mo nakikita. Subalit sa dakong ito, mga kapatid, may pauna na ating mahal na Apo Kunching, nangangaral, tumutupad, gumaganap, katotohanan, mayroon tayong susundan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po, purihin, dakilain nating Panginoon, na sa bawat araw, salamat sa Ama, iba po talaga siya. Wala po siyang kapantay kapag nagplano. At sa bawat araw, pinadadama po niya sa puso ng bawat isa, yung kagaanan kung paano tumupad at gumanap. At sadya pong, kapag ganun po ang pinararamdam ng ating Panginoon, ikaw mismo sa katawan ang mananabik na siya'y paglingkuran sapagkat alam mong magaan. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, kung paano nagmimithi ang Diyos na gamitin ang katawan mo, ang katauhan mo, ikaw mismo may katawan na may pandama, nagmimithi ka rin na makatupad sa Diyos sapagkat alam mong hindi ikaw ang tumutupad para sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat pagtupad, sa bawat kaganapan na pinahihintulot ng ating Panginoon sa ating buhay, maging higit na magpaigting sa bawat isa na siya'y kilalanin, panabikan, at mas malalim pang makilala. Sapagkat ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, bawat oras, bawat araw, kung paano tinura ni kapatid na Marie, ang bahaghari, ang kulay ng bahaghari. Simple lang po, kung ang bahaghari ay naidaratal sa kalangitan bilang ulap na naturingan, na iba-ibang kulay, na wala po kayong nakikitang kamay kung sino ang naglagay. Ano pa kaya ang ating mga buhay na hindi malagyan ng magandang kulay ng ating Panginoon pag siya ang ating sinundan? Buhay po ba ang Diyos? At yun po sa tuwina, ang aming nararamdaman na sa bawat araw, sa bawat oras, kapag nagbigay po siya ng sorpresa, hindi man po kami sabay-sabay, sigurado, ang galak ng isa ay galak ng lahat. Ang karampot na natanggap ng isa ay natatanggap ng lahat. Ibig sabihin po, wala po kaming reserve na ako lang. Kailangan kaming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa dakong ito, yun po yung ipinamulat po sa amin ng Banal na Espiritu sa katauhan namin mahal na Apo Kunching. Na sa tuwina po ay ipinagmamalaki po namin na hindi man tuwirang matanggap kami ng tao bilang mga alagad, subalit ang Diyos at ang mahal na Apo bilang mata ng Diyos sa dakong ito, batid po niya ang katotohanan sa bawat isa at sa bawat araw ng pakikipagnig po sa ating Panginoon. Sadya po may mga pagkakataon na kapag nakipagniig ka at nararamdaman po yung kaukulan na masidhi na pagnanasa ng Diyos na makaniig ka at ikaw rin sa Kanya, mararamdaman mo talaga kung paano siyang kumilos sa buhay mo. Bawat oras na kaniig mo siya, naroon po yung kaukulan na bilang isang tao, mariisipin mo, katang isip ko lang ba ito na ako'y nasasyahan? O anong katotohanan sa mga pahayag na ito para maramdaman kung siya Kanya nagmula? Alam niyo po, kapag dumatal na ako ng dambana, nagpahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, doon ko po naririnig ang tinig, anak, yan ang patotoo ko sa inyo, na ako ang nangungusap. At sa oras na ito'y muling idinatal ko sa katauhan ng inyong Apo Kunching, maririnig nyo ang aking pahayag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maging kayo, maaari kayong kausapin ng Diyos. Kung kayo po ay may kaukulan para magsuri, makinig lang po kayo ng mensahe. Hindi man lahat ang dumatal sa inyo, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, may mangungusap sa isip nyo na nakipag-usap sa inyo na hindi nyo namalayan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, lagi po tayong handa sa bawat oras, sa bawat araw, ng paggamit ng Panginoon sa ating buhay. Huwag natin ipagkait ang ating mga sarili. Sapagkat sa aking pong naranasan, magwawalong taon, si Apo Kunching, 12 years na po, kami po bilang mga alagad, sadya pong bawat taon may mga kaganapan. At ang pinaka
matindi po nakaganapan sa amin na ibabalik ko lang po, year 2009, doon po kami talaga maraming tsunami na dumating sa aming buhay bilang mga alagad, 2009. Kaya yung mga sumunod pang mga taon, halos medyo mild-mild na rin. May mga pagdalisay, subalit yung ultimate po talaga na ibinigay po sa aming pagdalisay is 2009. Pero yung ngayon po, very relaxing ang binigay po sa atin ng ating Panginoon. At syempre po, wala pong string attached sa kahit saan. Kundi ang katotohanan, ang Diyos ang nagbalangkas, ang Diyos ang nagbigay sa mga taong marapat. At sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, lahat tayo magalak. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Salamat po, Mami Marisa. Paalala daw po sa Sabado po, ikasyam na ating anibersaryo para sa pagnonobena para sa ating anibersaryo, ang ating pong gawain ay magsisimula sa ganap na ika-10 ng umaga. Wala na daw po tayong gawain sa gabi. Sa anibersaryo po, sa araw ng linggo, ang ating pong gawain ay magsisimula sa ganap na ika-9 ng umaga. Maraming salamat po. Alas 7 daw po pala magpa-register na daw po pala tayo. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi.